Maraming salamat sa Panton Lagdameo sa iyong pagpakilala. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong napakainit na salubong na binigay. Magsiupo po tayo. Na mainit na salubong na ibinigay ninyo sa akin ngayong araw. Ako'y natutuwa, kagaya ng sabi ng ating butihing mayor, napapadalas nga ang bisita ko rito sa inyo. At palagay ko kasi mas maganda rito, pag pumupunta ako dito, hindi kagaya doon sa Maynila, yung mga tao rito nakangiti. Sa Maynila, medyo mas mahirap ang buhay siguro doon. Kaya hindi sila nakangiti gaano. Anyway, andito po kami para ipamahagi yung ating tulong sa ating mga local government, lalong-lalo na sa ating mga barangay. Dahil ito po ay isang programa, nagbuo po kami ng pondo para sa socio-civic development programs. Ito po ay programa na ating ginawa upang tulungan ang ating mga barangay officials at saka tinutukoy natin ito sa ating mga mag-aaral. At itong pondo na ito ay gagamitin para sa ating mga magiging tawag na presidential scholar. Ito ipapaliwanag ko sa inyo. Meron po kami, dahil po ako mula nung ako'y naging gobernador po ako mula nung 1998 hanggang 2007 sa Ilocos Norte. At yun po ay ang naranasan ko ron ay sinasabi ko parang hindi masyadong nag-uugnay ang national government at saka ang local government. Kaya sabi ko sayang naman, maraming magagaling sa local government, maraming magaling sa national government, dapat talagang sabay-sabay nagtatrabaho. Kaya meron po kaming isang programa, yung LGSF, yun naman yung para sa Local Government Support Fund. Ito, nagbigay tayo ng bigas sa ating mga nangangailangan na kababayan. Ito naman ay hiwalay na programa ito. Ito talaga nakadirect ito sa ating mga barangay. Ito po ang ginawa namin. Ay gumawa kami ng programa para bigyan ang bawat barangay ng 200,000 piso. Bawat barangay. Dahil po, nung gobernador ako, nagrereklamo yung mga barangay chairman namin. Sinasabi, pagka hinihingi namin yung share namin, nangyayari na lagi nasasabi, naubos na naubos yung 10% namin, nagamit na, nagkabagyo, nagkasakuna, whatever. Kung ano, hindi mo naman masisi talagang, alam ko naman, local government, laging naghahanap ng pondo yan. Dahil siyempre, kulang lagi. Kaya sabi ko, bigyan natin pagkakataon naman ang ating mga barangay official na makapaglabas ng kanilang sariling mga initiative. Kaya ito po ang ginawa namin. Lahat ng barangay, hindi lang po rito, sa buong Pilipinas, lahat po ng barangay, binigyan po natin ng 200,000 pesos, lahat. At ang hiningi lang namin sa ating mga barangay official ay yung kalahati nun, ay ibigay natin sa mga scholar. Yung pong mga scholar na yon ay tawag ngayon ay ang presidential scholar dahil ang kanilang scholarship ay nanggaling sa Office of the President. Kaya po, so sabi namin, 200,000 ang ibibigay namin sa inyo. Yung 100,000, gamitin ninyo para tulungan ang mga scholar natin. Bawat barangay ay mamili kayo ng 5 na scholar, kada barangay, bibigyan natin ng tigda 20,000 piso. At yun ay parang tulong sa kanila. Ang sabi ko pa nga, mamili kayo yung mga nag-aaral na malapit na magtapos, pero baka hindi makatapos dahil sila kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man. Kaya ito ay tulong para makapagtapos sila. Dahil po napakahalaga ng ating edukasyon para lalong-lalo na para sa ating mga kabataan. Kaya yung mga presidential scholar ay lagi kong nung pagka meron kaming orientation na ginagawa ko minsan, ay pag yan ang lagi kong sinasabi sa kanila, ito'y pakinabangan ninyo na mabuti, yung 20,000 na ibibigay ng Office of the President sa inyo, pakinabangan nyo na mabuti dahil napakahalaga niyan
napaka-importante na maging magandang training ninyo, na magandang pinag-aralan ninyo, meron kayong diploma o meron kayong magandang kaalaman para matulungan ninyo ang sarili ninyo, para sa mga buhay ninyo, para sa mga pamilya ninyo, para sa komunidad ninyo. At sa ganung para, natutulungan nyo yung buong Pilipinas. Aahon tayo kapag magagaling ang mga kabataan na sumusunod sa atin. Sabi ko, kailangan matuto na kayo dahil etong mga magigiting na mga local executive na ito, pati na ako, isama na natin, hindi naman kami forever. Malapit na kayo na. Kaya dapat handa kayo. Kaya pagbutihan ninyo ang kanyang pag-aaral, pagbutihan ninyo pagtrabaho kayo ng mabuti para talagang makaipong kayo ng maraming kaalaman at maraming karanasan na magagamit ninyo sa inyong mga buhay. At lagi kong may pinapaalala sa ating mga scholar, sabi ko nga sa kanila, ang pinakamaganda dito sa aming ginagawa, dahil sa aking pananaw, ang edukasyon na ibinibigay ng pamahalaan sa taong bayan, sa mga kabataan, ay hindi ito pribilehyo. Para sa akin, ito'y karapatan. Kaya dapat talaga gagawin ng pamahalaan lahat ng kayang gawin para tulungan ang ating mga estudyante, lahat ng mga mag-aaral. At napaka-importante po niyan dahil lagi kong ipinapaalala sa ating mga estudyante, itong mga scholar, alam nyo, napakahalaga ng marami kayong kaalaman. At parang biyaya yan talaga na hindi kayang mawala, hindi mawawala yan. Basta nakapag-aral na kayo, nakapagtapos na kayo, kung ano man ang pinag-aralan ninyo, ay nasa sa inyo yan, yaman na ninyo yan. Kahit ano pang mangyari sa buhay ninyo, hindi na makukuha sa iyo yan, hindi nalulusaw yan, hindi kayang agawin ng kahit sino yan, hindi kayang nakawin ng kahit sino yan. Habang buhay, nasa sa inyo yan at magagamit ninyo yung kaalaman na yan, yung husay na matutunan ninyo sa mga eskwelahan, magagamit ninyo yan sa buhay ninyo araw-araw. Kaya't pagbutihan ninyo. Sino ba yung mga presidential scholar? Meron ba tayong presidential scholar dito? Ito. O yung mga iba. Yan ang aking sinasabi sa inyo. At gamitin nyo na mabuti itong 20,000 na ibinibigay namin para talagang magtapos kayo at maging magandang pag-aaral niyo. Mag-aral kayo, magsipag kayo sa pag-aaral, magsipag kayo sa school ninyo para marami kayong maging karanasan at marami kayong matutunan at ay napaka-importante niyan. At pagdating ng panahon, alam mo, nung kaedad ko kayo, parang sabi ko, matagal pa yan, hindi pa naman darating yan. Magugulat kayo, hindi natatagal yan. Nasa sa inyo na, nasa kamay na ninyo ang patakbo ng buong Pilipinas. Hindi ng gobyerno, kahit sa private sector, kahit sa public sector, kahit saan. Ito ang kayo na ang haharap, kayo na ang hahanapin ng taong bayan para magpatulong. Kaya dapat ready kayo, dapat handa kayo, dapat marami na kayong alam na gawin, kabisado na ninyong patakbo ng kung saan man kayong sektor at sa ganung paraan marami kayong matutulungan. Sa ngayon, meron tayo ngayon mga 42,000 plus na barangay, more or less, 42,000 plus. Kung makapagbigay tayo ng ganitong klaseng pondo sa lahat ng barangay, at gagawin po natin yan, hindi lang po dito, gagawin po natin sa buong Pilipinas yan. Pag nakapagbigay tayo, itong taon na ito, ang magiging scholar natin ay labis sa 200,000. 200,000 na makakapagtapos na baka kung hindi sila nabigyan ng tulong, ay hindi nakapagtapos. Kaya napakalaking bagay yan. Alam niyo po, pagka nagkaroon ng 200,000 scholar dito sa Pilipinas, ay mararamdaman ka agad na lumalago, gumagana, umaahon ang ating ekonomiya, gumaganda ang ating mga komunidad, at sa ganung paraan, hindi lang yung komunidad niya, kundi sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante po nitong programa na ito. Ngayon, yun ang ginagamit po yun po ang gagamitin dun sa kalahati ng 200,000.
Yung naiwan naman na 100,000, nasa sa inyo na yun. Kasi nasa initiative, ang mga inisyatibo ng ating mga barangay official, pabayaan natin sila dahil ay lagi kong sinasabi, sa aking pananaw, wala nang mas marunong, mas alam ang sitwasyon doon sa kanilang lugar kung hindi ang mga local government official. Kaya bawat barangay, ang eksperto sa barangay, yung mga barangay official, alam nila yan. Kahit sa sulok, kabisado nila. Lahat ng tao, kilala nila. At alam nila ang problema. Pero itong pinakamaganda, sabi ko, yun na nga sinabi ko, dapat magbigay tayo. Sabi nung pinag-uusapan namin ito, tinatanong, anong gagawin? 100,000, bibigay natin sa scholar. Anong gagawin no sa 100,000 pa? Sabi ko, babayaan mo na sa mga chairman, mga barangay official yan, bahala na kayo. Kayo nang bahala sa inyo gagamitin yung 100,000 na yon. At paiba-iba yung mga napunta, nakapagbigay na po tayo doon sa sinabi kong 42,000 plus na barangay, nakapagbigay na po tayo, halos 20,000 ay nabigyan na nito ng Socio-Civic Development Fund. Ito po, ay kaya naman po ay patuloy natin gagawin at maganda ang magiging resulta nito at magagamit na nga ninyo. Yung ibang pinuntahan namin, bumili ng bigas. Yung ibang pinuntahan namin, bumili ng motorsiklo. Yung iba, pinagawa yung water system. Yung kung ano-ano. Pero nasa sa inyo na yun. Dahil alam niyo yun. Alam niyo, yun ang sinasabi ko mula nung naging congressman ako, mula nung umalis na ako bilang governor. Sinasabi ko lagi sa mga kasamahan ko, makinig kayo sa local government. Dahil kahit nasa palagay, kasi ang inaakala, ay wala, puro problema lang ang dinadala sa amin. Hindi kasi kayo nakikinig, makinig kayo. Nagdadala nga ng problema, pero kadalasan may solusyon. Dahil alam din nila kung paano ayusin ang problema. Kailangan lang ng konting pondo. Kaya yan po ang ating ginawa para bigyan natin ang ating bawat level. Ito po, yung LGSF, nagbigay tayo sa probinsya, nagbigay tayo sa mga lungsod, nagbigay tayo sa mga bayan. Ito naman para sa mga barangay. Para naman ang local government natin ay ay empowered na meron silang magawa. Hindi lang naghahanap ng pondo lagi, wala silang magawa dahil walang hawak na pera. Ito po ay palagay ko basta't pagandahin po natin. At sinasabi ko nga sa ating mga local official, lahat tungkol doon sa LGSF at saka doon sa Civic Development Fund. Ang sinasabi ko, pag maging maganda ang takbo ng programang ito at yung programa doon sa LGSF, kung maganda yan, titiyakin ko sa budget ng 2027, palaking pa natin yung bibigay natin. Kaya patunayan natin sa ibang mga ahensya ng national government na magaling din yan, magaling din naman ang mga local government. Akala nyo kayo lang. Maraming magaling sa local government. Marami akong kilala mga sikat sa local government. Kaya eto, patuloy natin gawin, ayusin natin, gamitin natin ang tama. Tulungan natin lahat ng mga nangangailangan ng tulong. Alam niyo po, ang isa pang naging polisiya ko, personal na policy, ay sinasabi ko, hindi lang naman ang national government nang uutos sa inyo na gawin nyo ito, gawin nyo yan, gawin nyo ito. Nakikinig din kami sa inyo. Kapag may kailangan kayo, kapag may nakita kayong problema, sabihin ninyo sa amin, sabihin ninyo sa mga local government official, sabihin mo sa mga barangay official, sabihin mo sa bawat ahensya ng national government. Kung kaya namin gawin ang hinihingi ninyo, gagawin namin. Basta't hanggat kaya ng pamahalaan, makatulong sa inyo sa kahit na anumang paraan, ay basta't sinabi ninyo na kailangan ninyo ito at kaya namin ibigay, gagawin po natin. Asahan ninyo na inyong pamahalaan ay nandito, nakikinig sa inyo at kami po ay walang kasabihan ngayon, walang iwanan ito. Basta't lagi tayo mag-uugnay, lagi tayo magandang kooperasyon, palagay ko, marami tayong matutulungan, marami tayong matutulungan yung mga naghihirap,
bibigyan natin, matutulungan natin yung mga may problema, may maaalalayan natin at kahit papaano maramdaman ang serbisyo na idinadala ng pamahalaan. Yun lamang po at patuloy po natin gawin natin ito. Andito po ang pamahalaan ninyo, nasa tabi ninyo, nasa likod ninyo. Maraming salamat. Magandang hapon po.